Ayan tayo oh. Ayan tayo. Oh, ayan. Kapag pulis, pwedeng walang plaka ang motor. Ando na, antulin. Napansin niya kasi na naka-video tayo. Tumitingin-tingin siya kanina. Ando na, ayan oh, sarilis. Ayan oh. Less po yan, less po. Walang plaka ang motor. Ang pagkakaalam ko kasi, dapat silang mga pulis yung nagpapatupad ng batas na no plate number, no travel. Kasi kung wala kang plate number pa na issue ng LTO, dapat at least nakapag-provide ka ng mga temporary plates. Ito oh. Ayan. Ayan oh. Kita nyo? Kaya minsan napakahirap ma-recognize no kapag yung isang police official ay nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng kalukuhan, lalo na pagdating dito sa kalsada. Hindi natin sila mapaplakahan kasi wala silang plaka, wala silang plate number. 'Di ba? Pero kapag pag mga ordinaryong motorista, yung mga walang plaka at mahaharang nila sa checkpoint, wala tayong magagawa kundi minsan kung madaan man sa pakiusap, eh panigurado may lagay na mangyayari asunto. Ayun, kung hindi mo naman kayang pakiusapan, matitigitan ka. 'Di ba? So napaka-unfair ng nangyayari dito sa ating bansa. 'Di ba? Tapos ngayon, kung mapapansin nyo at kayo ay nanonood ng balita, karamihan sa mga nagiging suspect, karamihan mga pulis. Katulad nun, isang rider na walang plaka, paano? Halimbawa na lang maka-aksidente siya sa kalsada ng kapwa rider or magkaroon ng aksidente, nagkaroon siya ng argument sa kalsada o road rage na tinatawag, na talaga namang usong-uso sa ngayon. Pailan-ilan na mga nakukuha na ng video, pero hindi natin maitatanggi, maikakaila na mas marami pa ang mga road rage na nangyayari dito sa ating bansa na hindi lang nakukuha na ng video. So kawawa yung mga tao na ganon, di ba? So kung itong motorista na to, isang pulis, walang plaka, nagkaroon ng road rage, paano mo siya mahahabol? Paano mo matutulungan yung taong nakabangga niya kung wala kang magiging ebidensya? Paano mo mapaplakahan ay wala kang plaka? Yan ang mali. Yan ang sobrang mali sa mga pulis. Para sa kanila kasi lahat exempted sila. Pero malalaman-laman natin, sila na pala yung suspect. Sila na pala yung gumagawa ng kalukuhan. Kumbaga, mga taong bayan na yung lumilitis sa mga pulis. Imbis na yung mga pulis ang lumilitis sa mga kriminal. Diba? Sunod-sunod. Hindi natin maikakaila. Kung kayo ay nanonood ng balita, ng mga hearing sa Senado, sa Kongreso, puro pulis ang hinihiring. Dahil sa mga kalukuhan, dahil sa mga kanilang mga protocol na hindi sinusunod. Yun, katulad na lang ng paggamit ng motor na walang plaka. Napakasimple. Diba? Napakasimple. Hindi masunod. So possible itong pulis na to na sinusunod natin kanina na walang plaka, eh malamang mas pasay pa to sa tunay na buhay. Baka hindi lang niya ng kanyang ginagawa, yung paggamit ng motor na walang plaka. Diba? Napakasimple, hindi masunod. Alam nila yan kasi sila yung nagpapatupad ng batas. Alam nila kung ano yung tama at mali, pero hindi nila ginagawa. So mga nakakapanood ng video na to, for sure,
sigurado ako na mayroon na namang hindi mag-a-agree dito. So, normal po yan. So, yun nga guys, no? Marami ako napapansin dito sa kalsada ng mga isang uniform personnel na kung saan ay sila yung sumusuway sa kanilang batas na dapat na sana ay kanilang pinatutupad. Sila yung hindi sumusunod. No? Ay, nako. Nakakalungkot at medyo nakakainis. Dahil ang batas talaga ay para lamang sa mahihirap. Ang batas ay para lamang sa maliliit na motorista. Matatawa ka na lang dahil wala kang magawa. Pero sana sa kabila ng mga nangyayaring pag-usig, sa ayos sa hanay ng mga kapulisan natin. So sana magtanda na yung iba, sana gawin nyo kung ano yung inyong dapat ay ginagawa, kung ano yung tama. Huwag kayong sumuway sa protocol, gawin niyo yung tama. Okay? So nakikiusap tayo sa mga kapulisan. Gawin niyo kung ano yung inyong sinumpaang tungkulin. Di ba? So di ba ang gandang basahin ng kanilang nasa tsapa. To serve and to protect. Pero mukhang hindi nangyayari. So nakakalungkot lang, guys.